Hello po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay nasa round number 6 na tayo para makapili ng best game. Tulungan niyo po muli ako at lapag niyo lang sa comment section below ang inyong mapupusuan. At bago natin i-analyze ang tatlong matitinding naging laban, ay sagutan muna natin itong puzzle na hatid sa atin ng Internet Chess Club sa atin pong last upload. Ayan, congratulations po sa mga nakakita ng brilliant sacrifice. Rook C1. Kasi kung Torre ang ipangka-capture, maku-queenless. Ngayon, kung King naman, meron namang D2 check at dire-diretso ang promotion, obligadong capturein and capture, matchas ang King sa B1. Ayan. Congratulations po. At may nakalagay, mission complete, daily puzzle. Kasi pag pinindot nyo po yung mission, ayan claim. Claim ko yung aking reward. Ayan, achievement upgraded. Ayun. So, may mission button dito Okay? At para naman po sa puzzle natin for today, ito naman po yung iiwan ko sa inyo. Nasagutan nyo po mga kamatyas. Lapag nyo lang sa comment section below. Ayan, it's black to play. Find the brilliant idea again. And sasagutan natin sa ating next upload mga kamatyas. Okay po? Simulan na kagad natin. Ang unang mainit na i-analyze natin ay ang naging laban nila FIDE Master David Elorta. Ayan, ang kilala pong warrior at mamaw, ika nga pagdating sa rapid, kontra kay candidate Grandmaster IM John Emmanuel Garcia. Ang ginawa ni FM Elorta, nag D4, Knight F6 si IM Garcia, nag C4, G6 approaching, pa King's Indian ba or pa Granfeld? Wala pa kasing E4 ang puti, pero nag H3 dito si paring David. Ayan, paring David ko kasi kung tawagin yan Dito po kasi unusual yung H3 pero bookline pa rin naman. Pero ang pinaka tinitira ng puti dito, E4 para pumasok sa formal na King's Indian or pa Benoni. E4 talaga ginagawa dyan. Pero siguro naramdaman ni FM Elorta na medyo baka prepared si IM Gem. Kaya medyo nililito niya muna. Nag H3 at dito nag C5. Ayan, nag Benoni idea application. Nag D5. E6, okay, ganyan ang Benoni, binabasag kagad ang sentro at nag-bishop to G5. Ayan, para ipin kagad, magbigay kagad ng pressure, nag-D6 at nag-E3 lamang. Ayan, kasi dito po kung mag-E4, baka mamaya matirahan ng Rook E8 at ma-pressure yung Pawn E4. Kaya medyo nagtipid lang, pero ang idea dito talaga is ma-develop yung light square bishop kagad. At dito nag-E5. Nag-decide si IM Gem na i-close ang sentro. Yun nga lang po, yan ay novelty, pero binigyan ng bad move ng computer. Ayan, hindi gusto ng computer, stockfish ang tira na yan. Pero novelty siya. Dito po ang tira ng computer ay Knight A6 and Queen B6 lines. Yan ang mga ideas na gusto ng computer. Pero ayon po sa recorded ng laro ng tao, may kumapture na and may tumira naman ng H6. Yan naman po ang ayon sa database reference natin. Pero itong E5 ngayon pa lang nagawa. Novelty. Knight D2, H6, sinubukan kung kakainin pero umiwas lang, pin lang, maintain, Knight BD7 at nag-A3. Ayan, para mamaya ay pagkaganito po kasi magro-Rook B1 yan at mag-B4 para makapag-create ng atake sa queen side. Nag-A6, ganun din naman ang intention ni IM Gem sa queen side. Basag, mag-B5, mga ganon. Bishop D3, Queen C7, okay, umiwas na sa pin and nag-king safety na castling. Knight H7. Yun po yung idea ng Queen C7. Para makaiwas na sa pin, Knight H7 at ang gusto ng black dito, makatira ng F5 at maka-E4. Ayan. Sa palagay ko, maganda yung black pag naka-E4 kasi makaka-move yung knight sa mas malakas na square sa E5. Ayun. Okay. Nag-Rook C1. Ayan, amba lang din. Kumbaga, naka-ready lang dito si David na umatake sa queen side at dito nag F5, F3, ayun, F3 lang para walang E4. Ayun, nakita kasi malakas yung E4 Knight DF6, nag E4 at nag G5, Bishop F2 and nag F4. Ayan, yung ganito po kasing klase ng structure sa King's Indian ay typical. Ibig sabihin, normal pong ginagawa yan para maka-atake sa king side. Yan H5, G4, ayan, panahon pa nila Garry Kasparov, talagang ginagawa na po yan sa King's Indian. Nag B4, ayan, king side versus queen side.
pinatibay muna yung C5 para kasi nandyan yung bishop, delikado. Baka mamaya magkaroon ng hindi magandang baka ma-break delikado ang queen side ng black. So nag-rook B1 at sa palagay dito ni FM Elorta na makakagawa siya ng pressure dyan sa queen side at nag-H5. Ayan na nga po yung papagapang at may G4 ng paparating para magamit pang atake. Nag-bishop E2, inabangan lang, nag-rook F7. Ayan, ito pong rook F7 ay Bobby Fischer's idea. Ginagawa ni Fischer yan Nagbi-bishop F8 tapos mag-rook G7 tapos hanggang sa makatulak ng G4. Ayan, yan po ang theoretical approach niyan. Nag-knight A4, ayun, talagang busy si FM Elorta na talagang makapressure talaga, lalo na yung B6 Nag-knight D7, ayan, sangga naman ng sangga si IM Garcia dahil hindi pwedeng baliwalain yung ginagawa ni FM David At nag-rook E1, bishop F6, queen C2, nag-rook G7. Ayan na nga, Bobby Fischer's idea. And then nag-king F1, ayun, kumbaga sa ininda dito ang pressure ng G5 kasi ayan na nga po yung coming, mag-G4. Babasag na nga, kaya agad umilag, king F1 at nag-bishop to D8. Ayun, para talagang dagdag, suporta sa pawn B6. And ang nakikita ko dito ay hindi lamang suporta dyan sa B6 na under pressure, kundi yung F6 square ay ibakante para sa knight makabalik kasi worst yung knight sa H7 So kapag yung knight na ibalik sa F6, may G4 basag na, ay maganda na po yan sa black pag nakabasag na ng G4. Nag-bishop D1, nag-abang lang din, and nag-rook B8, at nag-king E2. Ayun ang purpose ng bishop D1, hindi lang pala abang yon, kundi para makatakbo kagad immediately yung white king. Kasi pag naka G4 na mamaya, naku po. Delikading pero G4 pa rin dito. Siyempre para makapag-create ng atake, capture, king D3. Ayan, agad na naalarma at tumakbo kagad yung king. Ayan, para makaiwas kagad. Kumbaga sa bagyo, nakatakbo kagad, nakalikas kagad. At nag-B5, ayun, dyan naman po pumunta ang basag. Kumbaga sa isip ni IM Gem, okay, dyan ka pumunta, dyan kita guguluhin ngayon. So pag B5, medyo parang malakas nga talaga. Kasi may chance na mabukas yung queen side. Knight C3 umatras lang at dito nag-knight HF6 at nag-queen A2 and nag-queen A7 at nag-king E2. Ayun. Kumbaga parang hindi na malaman kung saan lalagay yung king. Sa queen side ba or sa king side na natili na lamang na medyo kalha-kalhati. Para medyo hap-hap, no? Para kasi medyo parang baka mamaya tamaan sa C4 kaya lumayo na yung king. Okay, nag-bishop to B6 at nagbabadya, naka-capture sa B4 at ayun. Naku, talagang nanganganib dito ang itsura ng puti sa ganitong position. At nag-bishop B3, kinapture nga po ang B4. Ayun, pag-capture po sa B4, nakabitin nga pala yung knight sa C3. At dito po mga kamatsas, nakalagay ay 0-1. So, and then kitang-kita na rin po sa evaluation bar na decisive advantage dito. 4.61 ang lamang ng black. O bakit nag-resign? Kasi po, limbawa kung makipag-exchange ng bishop, kakapturin lang po ng queen. So hanging pa yung knight. May check doon. Makukuha yung knight. Kaya iiwas natin yung knight. Lagay natin sa D1 para walang queen E3 check na paparating. Yun nga lang po. Ito pa yung isang malakas na paparating. May capture dyan. GF3 and rook G2 check. Ay yan ang masakit. Pag nag-king F1, kitang-kita po may queen G1. Mamamatchas yung king sa F1. At kapag naman nagpunta dito sa D3, may queen D4 check at only move king C2 and then mayroon pong paparating na queen takes knight. Ayan, medyo naghang po yung aking computer. Ayan, kitang-kita naman may queen takes knight, matchas. Ayun, so ang maganda po dito sa game na to, nakuha kasi ni IM Garcia yung typical ideas kung papaano bobomba or aatake sa king side. Malakas po talaga yung black pagka naka-atake ng dire-diretso. Ayan, at nakagawa kasi siya ng kaliwat ka ng atake. Biro nyo, may nakaabang din dun sa queen side na pang-atake. Kumbaga, yung king ng white, hindi malaman kung saan ba magi-stay, queen side ba or sa king side. Ayan, kaya medyo
nakapenetrate ng malakas na atake dito si IM Gem at nanalo. Okay, sana po natuto kayo sa game na ito. And una pa lang yan, ito po yung pangalawa. Black dito ang ating bagong Grandmaster Daniel Quezon at ang kalaro niya ay ang pumipisak din ng master na si Nelson Busa Jr. Ayan, hindi po birong non-master player yan. Sicilian ang naging laban at tinirahan ni Denden ng Hyper Accelerated Dragon. Pareho kami ng paborito mga kamatyas. Ano? Nag D4, capture, knight takes, bishop G7, knight C3, knight C6 at kinapture yung knight. Okay, yan ang piniling variation. Nag-bishop C4. Ayan. Nako, na-discuss ko ito sa aking private group membership button sa YouTube, mga kamatyas. Ano? Yung ganitong klase ng variation against hyper-accelerated dragon. Medyo hindi po biro yan kasi powerful din ang bishop C4, mga kamatyas. Nag-queen F3. Ayun, no? Nako, kakaldugin ng atake sa F7. Malakas kagad. Nag-knight F6. Ayan, at safe naman, wala namang E5 na makakapagpaalis kasi may queen. At dito, nag-castling din, and nag-H3. Ayan, protection muna kagad na maaga. Sa G4, nag-D6. At para pakawalan na rin ang development ng bishop, nag-bishop to G5, A5. Ayan, at nawala po sa libro ang tira na yan. Novelty. Dahil ayon sa referensya sa mga tumira na, may rook B8 and may knight D7. Yan na po yung mga naitira na sa position na to. Pero itong A5, novelty by GM Denden. Nag-A4 at nag-rook B8, atake sa pawn B2, nag-rook B1, depensa, at nag-rook B4. Ayun, atake sa bishop, nag-B3, dinipensahan, and nag-knight D7. Okay, okay, kasi kung kakapturin yon, parang libre, no? Pero may knight E5 na makaka-atake sa queen, mabibitin pa yung bishop, kaya hindi pakain yun. Trap yun. Nag-bishop F4. Yan, abangers lang sa knight. Pag lumundag, kakainin. Kinain na nga po. Yun nga lang, ang disadvantage nito sa white ay nasa black na ang bishop pair. Ayan, hindi po biro yan. Kasi pag bishop pair, powerful talaga yan. Kontrolado ang mga squares eh. Nag-E6 para ang balak naman dito ni Denden ay magdi-D5 para atakihin ang bishop. Nag-queen D2. Ayan, para may bababaan ng bishop. Kung atakihin, D5 pa rin. Bishop to D3 at nag-rook D8. Ayan, para talagang makapagbigay ng pressure. At kinapture na yung D5. Capture. Ayan, bakit E ang pinang-capture? Para yung bishop po ay magkaroon na ng purpose, no, ng function papunta sa king side. At nag-rook E1. Bishop E6 develop, knight A2 pinaalis ang tore, and himbis na umatras, nagpunta palalo sa king side para tingnan nyo po yung mga bishop dyan. No? Grabe, nakatutok na yan dyan. At nag-queen G5 para double attack. Ayun, double attack. Yun nga lang po ay kung napansin nyo may lumabas na bad move sign. So, binigyan ng bad move ng, ayun, lumabas ulit. Bad move ng computer engine. Dapat daw ang tira dito ay, pinapa-capture na. Capturein na talaga yung bishop. At pangalawang linya yung queen G5. Ganun ba? Tingnan natin. Queen G5, rook H5, syempre, para maisalba yung mga pyesa. Queen E3, and nag-C5. Ayan, C5 para magsi-C4 naman ang paparating. At dito nag-G4, inatake ang tore. Ayun, kailangan ko counter. At nag-Queen F3, Rook H4, syempre para mailigtas ang tore. At nag-King G2. Ayan, para kahit papaano masecure yung pawn. Baka mamaya kasi masacrificean. Parang may sacrifice na sabay may ganun Tama ba? Oo nga, mga kamatyas. Papapasel ko sana. Kaso nasabi ko na. Ayun, may bishop takes G4. Nakita ni GM Denden. Pag kinapture kasi may sundot po ng Queen H2. Matyas ang king. Kaya dito, nag-Queen G3 lang, pwersado. Dumire-diretso ng kain. Yun lang, mga kamatyas. So, obligadong lumabas, no? King F3 and kumapture na, sinimplihan na lang. Capture, capture. Bakit hindi kinapture yung tore? Ano meron? Pag ito kinapture, sisimplihan na lang. Kumbaga, capture, capture. O, kung sa bagay, weak na yung H4, weak ang D3, weak ang B3. Kumbaga parang feeling siguro dito ng white ay wala ng pag-asa sa endgame. Kaya ang ginawa,
ay nagpa-quality down. Yun nga lang pag Rook H2, Rook E1, ayun, dito na lang po, hanggang dito na lang at nakalagay ay 0-1. Nanalo po si Grandmaster Daniel Quezon. Okay, ito pong pangalawa. Mas nagustuhan nyo ba ito sa unang laban? O mas nagustuhan nyo yung unang laban kaysa dito? O pero hindi pa natatapos dyan. Meron pa tayong pangatlong laban. Laro naman nila National Master Giovanni Mejia ang tumalo po kay Grandmaster Daniel Quezon. Kung matatandaan nyo po nitong mga nakaraang previous round. Ano bang round yon? Basta siya ang tumalo kay kay GM Denden at ang nag-champion sa torneyong ito na si IM Consyo. Ayan. So dito po mga kamatsas, ang basihan natin yung best game ha. O hindi ko mo nag-champion si Jaco Consyo, yung game na niya ang pipiliin. So depende pa rin yun sa inyo mga kamatsas kung saan kayo magagandahan sa laban. Okay? O tingnan natin. Nag E4, E5, Knight C3, Knight F6 at nag G3. Ayun, kala ko mag F4 na parang gusto ko lagi na Vienna, no? Pero nag G3 Fianchetto system, nag D5, nag-break kagad sa sentro, kinapture, nag C6, nagpatikim uli ng isang pawn. Aba, ginambitan pala. Kumapture uli, Knight takes, Bishop G2, and nag Bishop G4. Ayun, tinusok agad ang Bishop at nag F3, Bishop F5. Grabe pala ginawa dito ni IM Consyo, no? Nag-sacrifice ng isang pawn, pero ang kapalit naman po ay panggigipit sa developments ng puti. Ayan, may ganun pong idea eh. O, bungad pa lang nagandahan na ako. Personally, nagandahan ako kasi isang pawn ang sinacrifice pero hindi makapag-castling. Eh kapag hindi makapag-castling, medyo mahirap yon sa opening stage. Nag D3 at nag Rook D8. Tingnan niyo po yung kapalit ng gambit ni IM Consyo, no? Kumbaga parang isang pawn eh. Dito pinababalik na yung isang pawn. Pero may bawi rin naman. Rook B1 tapos may bawi doon. So hindi considered sacrifice yung pawn. At nag-Bishop E7, G4, Bishop E6, nag-Queen C1. Para ang gustong mangyari dito ni Gio ay mag-Bishop E3, atakihin ng Queen at makapag-castling na. Nag-Knight B4. Ayun. Okay. Hindi po pwedeng mag-Bishop E3 kasi mayroong Knight takes C2. Ayan, na-imagine nyo po may sacrifice na ganun, at makukuha yung bishop sa E3. Nag-A3, Knight D5, nag-G5. Ayun, para ginugulo talaga ni Gio eh. Yung formation na gusto mangyari din dito ni Jaco, no? Capture, and nag-Bishop E3. Ayun, para makapag-castling na, pero ayaw pa rin. Sinalubong ng bishop. And then capture, Queen D2. Ayun. And sa queen side na po nag-castling. Pero dito, lamang pa rin ng isang pawn si Gio at nag-Bishop C6, Rook F1. Mukhang magbe-break na dito sa F4 mamaya. Bishop B5. Naku po, may paparating na Rook takes D3 or Bishop takes. Pero yung Bishop B5 ay nabad mo ba ng computer? Ayun, dapat daw po ang tira dito ay F5. Ayun, F5 o kaya G6. Okay, balik tayo dito sa Bishop B5, nag-Queen C3, Queen to Queen, nag-Queen E7, umiwas, tineret ang pawn G5, H4 depends sa Rook, C8, and nag-Queen B4. Ayun, pamuwersang Queen to Queen, umilag Queen C7, hanging ang Bishop pero may threatening matchas, mas matindi ang tama. Kaya kailangan i-address kagad o solusyonan kagad. Nag-Knight C3, Knight F4, atake sa Bishop, kinapture na, nakipagsabayan, and nag-Rook D2, Knight takes H4, and nag-Rook H2. Kumbaga, planado talaga ni NMGO na i-sacrifice yung pawn pero i-compensate niya sa pamamagitan ng magagawang atake sa H-file. At nag-Knight F5, ayun, pinagpatong na torre, atake sa H7, and nag-H6, kinapture lang, and nag-G6. Ayun, kumbaga para manatiling solido at hindi basta-basta mapabukas yung king at maatake. Nag-Rook E1, inatake naman ang pawn sa E5. Nag-Knight to D4. Ayun, atake sa queen. So kapag nakipag-exchange nga ay may hanging pawn sa F3 madodouble. Grabing diskarte ni IM Consyong. Lakas Nag-Queen D5, dinipensa ng pawn sa F3 and nag-Rook D8, Queen E4. Sinundan pa ng pawn at nag-H7 check na King E5, King H8 and nag-Queen to E3. So hindi makuha-kuha talaga yung pawn,
At nag-E4. Ayun mga kamatsas. Tingin ko yan ang malakas talaga dyan. At may atake sa rook sa H2 at nag-Queen H6. Dinipensahan ng Torre. Queen G7. Okay. Queen to Queen. Tinanggap ang hamon ng Queen to Queen. Nag-H8. Okay. Kasi para makaiwas sa tempo ng Knight takes F3 double saka kinapture yung pawn sa E4. So dito po ay yun nga lang kasi may nakikita ako ditong malakas na potential connected pass pawns. Knight E6, Knight E4. Ayun, Rook H5 atake sa pawn E5, Knight D6 and nag F3. Okay, pakain yung B7 pero mukhang dangerous yata yung F-pawn kaya nag Rook F1 muna. Rook H3 depensa and nag King D2 para lalapit sa King E3 and nag G5. Ayan pa po yung isang papagapang na malakas na pawn. Nag G4 and nag D4. Rook H2. Okay, may check ba? Hindi pinansin kasi wala namang mate. Nag D5. Rook E2 check. King D3. Knight F4 check. King D4 and nag King F8. Ayan. Kasi hindi pa po pwede mag G3 dahil may Knight F5. Makukuha pa. May fork. Knight E4 para walang G3 push. And nag-Knight H5 para pilitin na maka-G3 and nag-Rook G1 muna. Nag-F2 na and ayun, sinabay na po Rook takes G4. So dito ay equal ang evaluation bar. Equal. Kahit na one piece down ang white, pero ang kapalit naman po ay 3 pawns and center pawns pa yung white. Ang ganda rin ng naging decision dito ni NM Mejia, no? Rook takes C2 and nag-D6. Knight G7 para walang push E6. Nag-Rook Rook G6 para ipupush yung pawn. Kumapture uli and then E6. Rook D2 checking C5 and nag-Knight D8. Okay, atake sa pawn. D7 and Knight C7. At dito nag-Rook H6. King G7. Ayun! Teka muna mga kamatsas. Dito equal pa. Rook H6 ang blunder. A4 lang pala ang tira dito mga kamatsas. Wala pa rin pala to. Paano kung mag-King E7? Yun kasi yung point Pag nag-King E7, Rook G7 check. Oo. Kasi anytime na kumapture dyan, laging may D8. Ayun. May D8. Pag bachomek muna doon. Kasi pag kakinain to, bitin yung knight sa C7. Kung check muna. Check muna, King B5. Ayan, and pag kinapture na yung queen and rook takes b7. Ayun, equal pa rin mga kamatsas. Kasi dito, nakabitin yung knight, bitin din yung pawn sa e7. Wala na. Pag nakuha na yung pawn, wala na yan. Rook, knight, rook, ano yan, tabla yan. O, balik tayo mga kamatsas. Ayun, may ganun So, a4 lang pala tira, equal. O, pero dahil ang ginawa nga po ay nag-rook h6 si Gio dahil ito po, nanonood ako nito Panic time na sila pareho. Ayun, pag tira ng King G7, ayun, gumano na lang, capture, gumano na lang. Kasi pag umiwas kasi yung Torre, makukuha lang ng buong buo. Pero nakuha pa rin lahat. Ayun, nakuha lahat yung pawns. Ayun, due to time factor, time trouble, ayan po yung nangyari. Sayang din, Ayun. Check, ganun. And dito po ay, ayun, kasi parang wala nang panggulo Medyo, anong tawag dito? Nawala na po yung panggulo ng puti kaya dito ay nag-give up na si NM Mejia. Pero maganda yung laban na pinakita niya. May chance sana, sayang. Okay, sa 3 games po na inanalyze natin mga kamatsas, sa palagay nyo, ano yung mas mabigat sa inyo, mas attractive sa inyo, mas kaaya-aya, lapag nyo lang po sa comment section below. Maraming salamat po mga kamatsas sa inyong pagtityagang mapanood lahat ng games. Sana natuto kayo at magkita-kita tayo sa huling round. Best games na i-analyze natin at pag nakumpleto na natin ang 7 best games ay pagbobotohan natin. Alin pa rin sa 7 yon ang mas mabigat sa inyo ang weight ng game na yon at doon natin ibibigay ang papremyo ng ICC or Internet Chess Club na $200. Sige po maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.